Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update, panibagong ganap na naman po kina Mr. Richard Paul Gerson. At syempre kay Mrs. Paul Gerson. Well, syempre binabasag tayo ng iba. Anong walang ebidensya, Mr. Destiny? Anong sinasabi mong walang photos na kumakalat na wala sa NAIA o hindi dumaan sa NAIA si Maine Paul Gerson? Ito na yung mga ebidensya, ito na yung mga resibo, tapos kumpirmado na si Alden Richards at si Catherine Bernardo may teleseryeng Marimar. Yan po yung mga pag-uusapan natin. Yan po yung mga tatalakayin natin. Kasi ang dami talagang kwento ang lumabas ngayon na talagang ikagugulat mo at ikaiinis, pabor o hindi. Kaya talaga naman kung kayo na po bahala ang mag-react at mag-komento. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung update lang naman po ang pag-uusapan, kung mga kaganapan lang naman po, abay hindi tayo magpapa-apekto, hindi tayo magpapadala. Sa lahat ng mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny, mga kritiko man yan o hindi, alam nyo na yung mga post sa social media, ini-edit lang naman po yun. Di po ba? Madali naman pong gumawa lang ng mga post na makukuha. Ang problema lang po yung tao. Ang problema lang po yung kung sino at saan nga po manggagaling. At kung yung taong magpo-post, kumbaga kilala, yung tipong hindi siya dami account, ang ibig kong sabihin mga kaaldab, yung halimbawa yung Facebook niya talagang active po ba, hindi siya yung tipo na matagal o yung matagal na, ibig kong sabihin mga kaaldab, hindi siya yung ginagamit lang kapag may mga dami account. Ibig sabihin mag-share, ganito, ganyan. Hindi, yung ibig kong sabihin, katulad ko, si Mr. Destiny, updated tayo. Lagi tayo may mga posts araw-araw. Yun po yung pinupunto ko. Doon may kita nyo kung talagang literal po siyang nagbibigay ng update. Hindi po kasi, marami po kasing account yung ginagamit mga kaaldab na hindi naman po talaga legit. Yung tipong ginawa nila nakaraan pero hindi siya updated. Yun lang yung pinupunto ko. Gaya po ng post na nakikita nyo, magpapapicture ka, tatakpan mo yung mukha mo. Bakit? Anong rason? Ang dahilan? Tatanungin ka ng mga kamag-anak, kaibigan, kapatid, totoo bang nakita mo si Mengay? Dahil ayaw mong mapahiya kapag binatikos ka nila, ayaw mong makilala, nagpa-picture ka pa. Di po ba? Pag ako nagpa-picture, kitang-kita ng buong kaibigan ko, kamag-anak ko, lahat i-share ko. Di po ba? Mapapasana all sila. At dito sa mga photos na to na pinakalat nila, hindi nila pwedeng ilagay si Congressman Arjo kasi nasa District 1 po siya. Facebook page po ang tignan po ninyo. Nakakita po ba kayo? Ito, real talk to. Nakita po ba kayong pinost ng mga mga main fanatics ang Facebook page ni Congressman Arjo, kung saan siya pumupunta, kung anong barangay ang nililibot niya? Hindi po ba wala? Hindi po ba pinopost lang po nila yan kapag naandyan si Maine? Pinopost lang po nila yan kapag kasama po si Maine. Pero pag wala si Maine, hindi nila pinopost. Bakit? Kasi malalaman po nila. Gaya ngayon, si Mengay, nauna nang umalis si Congressman Arjo, hindi lagi sila sabay. Keso, kailangan nyo Mr. Destiny kasi politika si Congressman Arjo. Kailangan niya na agad-agad makabalik sa Pilipinas. Hindi siya pwedeng magtagal o hindi siya pwedeng kumbaga maunahan
sa pagkakampanya. Lalo na nga po ang kalaban niya ang bigating si Congressman Bingbong Crisologo. Andun na tayo, andun na yung mga point na gano'n. Pero gaya po ng sinasabi ko, naiya yan eh. Di po ba? Alam nyo naman po sa naiya na kapag holiday, talagang dagsaan yung tao. Yung mga umuuwi galing probinsya, yung umuuwi galing ibang bansa, yung mga magsusundo, nandun na yon. At yung maghahatid po alis ng bansa ng mga Pilipino. Ang ibig kong sabihin, yung mga overseas worker na nagbakasyon sa Pilipinas, syempre, ihahatid yan. Buong pamilya yan. At doon pa lang may kita nyo na, common sense na lang po. Kung hindi nyo makita si Mengay, hindi po ba magpa-picture? O sabihin na natin, videohan lang, hindi ka makalapit kasi maraming bodyguard o maraming tao, nagmamadali sila. Hindi po ba sa cellphone updated na? Ang ibig kong sabihin, hindi po katulad nung araw ng 2015 na kailangan malapit mo siyang picturean. Kailangan hindi siya gagalaw. Hindi katulad ng cellphone na gamit natin ngayon. Kahit gumagalaw si main, kahit malayo, pag pinicturean mo, isusum mo lang siya. Talagang akala mo, isang hakbang lang kayong magkatabi. Kahit na 10 metro yung layo ninyo. Ganyan po ka-high-tech ang cellphone ngayon. Kaya nagulat ako. Pero sa dami po ng Pilipino sa airport sa Korea. Sa dami ng Pilipino puro karamihan Pilipino sa airport ng NAIA. Iba po yung Korea. Sa Korea po may mga Pilipino din po doon. Pero bakit walang postman lang yung taga Korea na nagtatrabaho sa Pilipinas? Nandito si May, nakita ko, totoo yan. Bakit wala? Pero syempre hindi tayo namimitit. Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion. At doon naman po sa teleserye ni Alden Richards at ni Catherine, kumpirmado na raw po. Pasensya na po kayo kung bakit ko ina-update yan. Pasensya na po kayo kung bakit ko sinasabi yan. Para lang po malinaw, para lang po malaman ninyo. Ito yung mga taong pinapahype yung Marimar na kailangang i-push nila para agatin. Baka sabihin nyo, ikaw rin Mr. Destiny, parang pinupush mo rin. Di po. Sinasabi ko lang po ito para alam po ninyo, yung mga ganitong taktika, hindi na magtatagumpay. Yung mga ganitong taktika, matagal na. Pero effective daw po kasi kaya ginagamit nila. Kaya ko lang po binabalita sa inyo yan para malaman nyo kung gaano po sila kabiter. Kung gaano po nila pinapahype ang isang bagay at kailangan nilang gumawa ng fake news para lang pag-usapan. Samantalang tayo, puro fake news daw po ako. Ikaw nga, puro fake news yung post ni Mr. Destiny. Binabalita. Tignan nyo po muna yung mga post sa social media. Tignan nyo po muna yung mga update. At yung post ko, same lang po kami. Same lang yung mga kaganapan doon. Ang problema lang po mga kaldab, yung mga bitter na hanggang ngayon, hindi po talaga masasabing ganito, masasabing ganyan. Kaya relax lang po kayo. Kasi hindi ako basta-basta nagpapapekto. Never akong nagpapatalo. At kitang-kita nyo naman, at ramdam nyo naman kung gaano po ba kalakas ang presensya ni Mr. Destiny. Kung gaano nga po ba tayo updated kesa po sa kanila. Ganyan po sila kabiter. Ganyan po sila kaapektado sa mga sinasabi ko. Pero andyan na yan andyan na yung point na tama ka Mr. Destiny. Kumbaga basagin mo sila, durugin mo sila. Di po ba? Hanggat naandyan ka, hanggat nandito tayo, kaya natin yan. Kaya natin lusutan yung mga bagay-bagay na sinasabi at pahayag po ng iilang kritiko. Lalo na po ngayon, naramdam ko na nasa atin na nga po talaga yung tagumpay. Ramdam ko na sa atin pa rin po talaga ang simpatya ni Alden Richards at ni Maine Mendoza. Sinasabi ko lang po ito mga kaldab sa mga mamis, sa mga titas, sa mga taong nagmamahal po kila Mengay at kay Alden Richards. Palanggan dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update,
Abay syempre dito lang po kayo tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.